Pasdamim. Alam niyo mga kapatid, ang pasdamim in original Hebrew word, ang ibig sabihin nito is the end of something. The end of bloodshed. Ibig sabihin mga kapatid, nung si Eleazar ay nasa kalagitnaan siya ng away dito sa Pasdamim, the battle of Pasdamim, maaring iniisip na it was the end of his life. Wala na, tapos na ang buhay ko dito. Kasi siya na lang mag-isa nakikipaglaban. Maaring wala na, iniisip na niya, wala na, tapos na ang buhay ko. Ito na yung huling pagdanak ng dugo ko dito sa lugar na ito. Pasdamim, no? Pasdamim. It is the end of something or the end of bloodshed, mga kapatid. And maybe mga kapatid, sa araw na ito, ang mensahe ng Panginoon, maybe some of us, we are in the battle of Pasdamim. Amen? Maybe we are in the battle of Pasdamim. Pasdamim, mga kapatid, it is a place you want to surrender of everything. Pagod ka na, maaaring pagod ka na sa iyong buhay. Amen? It is the place of discouragement. Wala na, si Eleazar, maaaring nadi-discourage na siya kasi wala na. Iniwan na siya ng mga kasama niya. Siya na lang mag-isa ang nakikipag-away. Gusto na niyang sumuko. Pagod na siya. And maybe mga kapatid, some of us that we are here, maybe we are in the battle of Pasdamim. Kayo lang po ang nakakaalam. Amen? Maaring pagising pa lang natin sa umaga, we are already in the Pasdamim, the battle of Pasdamim. Lord, ayaw kong pumunta. Napapagod ako sa buhay ko, Panginoon. Nawala na ako ng gana. Sa trabaho, laging merong battle. Sa bus ko. Iba-iba ang sitwasyon natin, mga kapatid. Amen. Maaring sa pamilya, merong laging away. No? Gusto mong mangyari ito, pero hindi ito nangyari. Meron laging away. You are in the battle of Pasdamim na Lord. Gusto ko nang sumuko sa laban na ito. Gusto ko nang sumuko sa laban na ito. At maging ang spiritual natin, mga kapatid, we are also in the battle of Pasdamim. Nanghihina tayo spiritually. Lord, wala akong ganang pumunta ng church. I have a battle. I am in the place of Pasdamim. Alam niyo mga kapatid, si Eleazar napapagod pero hindi siya sumusuko. Amen? Nanghihina pero kumakapit sa sword. Hindi niya ito binitawan. Amen? Sa buhay natin mga kapatid ay normal lang na tayo po ay napapagod. Amen? Physical, napapagod sa trabaho. But it doesn't mean na hindi tayo magpapatuloy sa Panginoon. Amen? Nanghihina, pero hindi lalayo sa Panginoon. Naalala ko nung Tuesday, nagtestimony si Brad Brian, no? Hinang-hina daw yung paa niya eh. Sabi niya, ang Panginoong Hesus, mga kapatid, naghirap, pinahirapan, no? Papunta doon sa krus ng Kalbaryo, pero minsan hindi siya sumuko para sa atin. Amen? Mas lalo pa ang naranasan ng ating Panginoong Hesus doon sa krus. Mula doon sa hinuli siya, no? Sinampal, dinuraan, lahat ng paghihirap, bitbit niya ang napakabigat na krus. No? He was also in the battle of Pasdamim. No? Na kung hindi niya ito kinaya hanggang sa krus ng Kalbaryo, wala tayo, walang kaligtasan na ating matanggap. How much more tayo mga kapatid? Meron lang tayong nararanasan. Wala sa katiting sa ginawa ng ating Panginoon sa atin. Tayo pa ba ay manghihina? Kung tayo ay nanghihina spiritually mga kapatid, tignan natin ulit yung ginawa ng ating Panginoon Hesus sa krus. Amen? And today mga kapatid, sa araw na ito, ang mensahe ng ating Lord, it is a great encouragement sa bawat isa sa atin sa araw na ito. That if we are in the battle of Pasdamim, ang sabi ng title natin doon, just hold on. Kumapit ka lang, no? Kapit lang, hawakan mo nga yung katabi, tapikin mo nga. Kapit lang. Kapit lang kapatid. Amen? Kumapit ka lang kapatid. Amen? So what should we do when we are in the battle of Pasdamim? No?
Ano yung dapat nating gawin kung nandun tayo mismo sa battle na yun, no? Ano yung dapat nating gawin kung doon tayo mismo sa battle na yun? Una, just hold on to God, no? Kumapit ka sa ating Diyos. Gaya na sinabi ko kanina mga kapatid, si Eleazar, nung siya po ay napagod, siya po ay na-discourage, siya po ay nanghihina, hindi niya binitawan yung kanyang sibat o yung kanyang sword. Tayo ba mga kapatid, sa tuwing tayo ay manghihina, saan tayo kumakapit? Amen? Kung tayo ay mayroong nararanasan na battle sa buhay natin, saan tayo kumakapit? Okay lang kung tayo ay nasa Panginoon. Kasi alam natin kung saan tayo kakapit. Pero paano yung mga tao na wala sa Panginoon? Saan sila kumakapit? Sa patalim. Amen? Kapit lang, no? Hold on. Hindi ko masyadong basta ito yung binigay sa akin ng Lord. Hold on. Kumapit ka, kapit lang, hawak lang. Gunit lang, Bernie. Amen? Sa eroplano mga kapatid, lahat naman tayo ay nakasakay ng eroplano, amen? Sino bang hindi nakasakay ng eroplano? Lahat tayo nakasakay ng eroplano. Paano tayo nakapunta dito? Hindi naman pwedeng nagsasakay lang. So lahat tayo nakasakay ng eroplano. Ano ba ang part ng eroplano? Parte ng eroplano na masasabi natin na napakatibay. Yung pakpak. Bakit pakpak? Di daw lilipad yung eroplano pag walang pakpak. Ang pinakamatibay na part ng eroplano mga kapatid ay yung wings, yung pakpak niya. Alam niyo ba kung bakit? Kasi kung titignan mo, grabe yung kanyang merong malakas na hangin. Pero hindi siya natatanggal, di ba? Malakas yung ng ulap, makapal. Pero hindi pa rin siya natatanggal, gumaganon lang. No? May ulan, hangin, makapal yung clouds, pero hindi siya bumibigay, no? Napakalakas yung lipad ng eroplano pero hindi bumibigay yung wings niya. Bakit? Kasi naka-anchor siya ng maayos doon sa katawan ng eroplano. Amen? Sa buhay natin mga kapatid, kailangan yung buhay natin, dapat natin itong i-anchor sa Diyos. Kasi kapag hindi ito naka-anchor mga kapatid, hindi tayo kumapit sa ating Panginoon, kahit anuman ang ating mararanasan, bibigay talaga tayo. Kaya kailangan, katulad ng isang wings o pako ng eroplano, kailangan naka-anchor ka palagi. Ang wings ng eroplano naka-anchor siya. Maganda, maayos yung kanyang pagkakonekta doon sa body ng eroplano. Kaya minsan hindi talaga siya bibigay. No? Gaano man kalakas yung hangin, gaano man kalakas yung ulan, gaano man kapal ng ulap, hindi siya bibigay. Bakit? Kasi naka-anchor siya. Maging sa buhay natin mga kapatid, kailangan naka-anchor tayo. Naka-anchor tayo doon sa salita ng ating Panginoon. Naka-anchor tayo doon sa pangako ng ating Panginoon. Naka-anchor tayo doon sa ating Diyos, no? Na siya ang magbibigay at tutulong sa ating lahat, no? Kung mayroon man tayong nararanasan, just hold on mga kapatid. Just hold on. Hold on. Amen? Because if we hold on to God, mga kapatid, I will give you 3 things, no? If we hold on to God, 3 things will happen when we hold on to God. Una, we will fight for you. We will fight for you. Ito yung pangako ng Panginoon, no? Maging sa Old Testament, sa laban bawat ng mga Israelita, isa ito sa pangako ng ating Panginoon, that He will fight the Israelites. He will fight, no? The Israelites. Ang sabi sa Deuteronomy chapter 3, verse 22, do not be afraid of them. The Lord your God Himself will fight for you. Ibig sabihin, kasama natin na makikipaglaban ang ating Diyos. Kaya mga kapatid, minsan sa buhay natin ay napapagod tayo. Yes, of course, mapapagod naman talaga tayo. Amen? Pero ang Diyos po, minsan kasi ay akala natin laban lang natin. No? Sulo natin itong labanan, ang mga trials na ito. Pero hindi natin alam na kailangan natin ang Diyos sa pakikipaglaban na ito. Amen? And Eleazar was not fighting alone. Hindi siya nag-iisang nakikipaglaban. No?
The Lord was with him. Hindi siya mananalo kung wala ang ating Diyos sa kanyang laban. Amen? Sabi sa 1 Samuel chapter 17 verse 47, all those gathered here will know that it is not by sword or spear that the Lord saves. Ang sabi ni David, for the battle is the Lord's, and He will give all of you into our hands. Nung si David mga kapatid ay nakikipaglaban kay Goliath, napaka-imposible na matalo niya si Goliath sa laki ni Goliath. Amen? Hindi niya kayang talunin yon kung sa kanyang sariling kakayanan. But because he knows, alam niya, no, na ang laban na ito ay hindi niya laban, kundi laban ito ng Diyos, no? For the battle is the Lord's. Ito ay laban sa Panginoon. Nangyari, no, na natalo niya si David. Amen? Kaya sa buhay natin, mga kapatid, may mga Goliath or may mga giants na mga pagsubok sa buhay natin na kinakaharap natin, no? At hindi mo kaya yan. Kaya yung iba nga nagpapakamatay nga dahil hindi kayang labanan Mga problemang matindi, no? Merong problema sa Pilipinas, yung iba bumibigay. Bakit? These are the giants, Goliath sa buhay nila at hindi kayang labanan, mga kapatid, kung wala ang ating Panginoon. Dahil ang sabi diyan, the Lord, for the battle is the Lord, no? He will fight for us, no? Sasamahan tayo ng ating Panginoon sa laban, mga kapatid. Pangalawa, 2 Chronicles chapter 20 verse 15. He said, listen, King Jehoshaphat, and all who live in Judah and Jerusalem, this is what the Lord says to you. Do not be afraid or discouraged because of the vast army. Kasi ang nangyari nito, mga kapatid, nung binalita na sasalakayin, no? Sasalakayin sila Jehoshaphat, ang mga Israelites na mga taga-Edom, ay hindi alam ni Jehoshaphat kung ano yung kanilang gagawin. Lord, napakaraming mga army. Nalulusubin kami, hindi niya alam, no, ang kanyang gagawin. But, ang sabi diyan, do not be afraid or discouraged because of the vast army, for the battle is not yours, but God's. Amen? Ang laban pala na ito, mga kapatid, ay hindi lang tayo nag-iisa, kundi kasama natin ang Panginoon. Ano ang sabi niya kanyang salita? The battle is the Lord's, and the victory is yours. Amen? Ano lang ang kailangan nating gawin? We have to stand. We have to stand for God, no? We have to hold on to our living God, and He will fight for us. Amen. Pangalawa po, He will give you the strength. Bibigyan ka ng lakas ng ating Panginoon. Si Eleazar ay nung siya po ay napagod. Kasi naalala ko si Josheb Almost 800 ang kanyang napatay. Hindi mo kaya yan. Kung sa sarili mong lakas, hindi mo kayang labanan yan. Pero dahil kasama niya ang Panginoon na nagbibigay sa kanya ng lakas, ay napagtagumpayan niya ito, ang laban ito. Ang sabi sa Isaiah chapter 41, verse 10, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. No? Noong sa panahon na si Eleazar po ay napapagod, the Lord give him the strength. Ang Diyos ang magbibigay ng strength, mga kapatid. Sa panahon na tayo ay nanghihina, the Lord will give us the strength. Sa panahon na manghihina si Kuya Dudong, the Lord will give him strength. Sa panahon na manghihina si Brad Noel, the Lord will give him strength. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng strength, mga kapatid, no? Kaya minsan, mga kapatid, ay sabi nga sa kanyang salita, no? Sabi nga dito sa Isaiah chapter 40 verse 31, but those who hope in the Lord will renew their strength. Anong sabi diyan? But those who hope in the Lord will renew their strength.
So ibig sabihin mga kapatid, ang lakas talaga ng tao, ang strength ng tao, ito ay nagmumula sa Panginoon. That's why mga kapatid, there is no renewal of strength. Walang renewal of strength if we are relying, no? Nag-rely lamang tayo sa ating sariling kakayanan. Walang renewal mga kapatid. Walang maibigay na lakas kung tayo po ay nananahan if we rely in our own strength. Sapagkat ang sabi diyan maliwanag, but those who hope in the Lord will renew their strength. Ang kalakasan na ito mga kapatid, ang strength na ito, hindi ito nagmumula sa atin. Ito po ay nagmumula sa ating Panginoon. Ngayon, paano ka bibigyan ng Lord? Paano ka bibigyan ng Diyos ng lakas kung ikaw ay nagre-rely sa iyong sariling kakayanan? Ikaw ay nagre-rely sa iyong sariling lakas. Paano mo ito malalabanan? Hindi. Maliwanag ang sabi sa Isaiah chapter 40, but those who hope, kung ikaw ay umaasa sa ating Panginoon, i-renew niya yung lakas na nagmumula sa ating Panginoon. Those who hope in the Lord will renew their strength. Ang strength na ito mga kapatid, ito yung magtutulak sa atin para makapagpatuloy tayo. Yes, of course, lahat tayo mayroong problema na mararanasan. Walang exempted dito kaya tayo po'y mananampalataya. Pero ang lakas, ang strength na nagmumula sa Panginoon, ito yung magtutulak sa atin na tayo ay makapagpatuloy sa ating Panginoon. Ang strength na ito na nagmumula sa Panginoon, ito yung magtutulak sa bawat isa na kung sa panahon na tayo po'y nanghihina, bibigyan tayo ng lakas ng Panginoon para magawa natin yung pinapagawa sa atin ng Lord. Ikaw man ay nanghihina sa ministry, bibigyan ka ng lakas na nagmumula sa ating Panginoon. Ikaw man ay nanghihina sa paglilingkod ng Panginoon, ikaw ay bibigyan ng lakas para ikaw ay makapagpatuloy sa ating Panginoon. Just hold on mga kapatid. Nung si Gideon po ay nagtatanong siya sa Panginoon. Ito din si Gideon ay, alam natin ang istorya ni Gideon, no? Ay aatake na naman yung mga Midianites. Bro, i-advance mo yung verse po. Aatake na naman yung mga Midianites, no? At ang sabi ni Gideon, "Pardon me, my Lord." Gideon replied, "But how can I save Israel? Paano ko ililigtas ang Israel na ito? My clan is the weakest Manasseh, and I am the least of my family." Galing ako, ang aking pamilya, ang aking lahi ay mahihina at ako po ay nasa pinakamababa. Kung baga titingnan natin mga kapatid, dinidegrade yung buhay, yung kalagayan ni Gideon. No? Lord, ang aking pamilya mahihina, ang aking lahi mahihina. At ako po ay parang wala akong silbi, Panginoon, Lord God. Kasi ako po ay nasa pinakamababa ng aking pamilya. But you know, mga kapatid, pagdating sa verse 16, ito yung sabi ng Lord. The Lord answered, "I will be with you, and you will strike down all the Midianites, leaving none alive." Kahit ikaw ang pinakamahina, kapatid, kahit akala mo na ikaw ay walang silbi, mga kapatid, but if you are in the Lord, mga kapatid, He will be with you. Sasamahan ka ng ating Panginoon sa laban na yan. Hallelujah. We will hold on, mga kapatid. Hawakan natin ang pangako ng ating Panginoon. Pangatlo, He will never leave you. If you are in the battle of Pasdamim, gaya ni Eleazar, nasa siyang sitwasyon na napakabigat ang iyong laban na nararanasan. Ang pangatlong pangako ng Panginoon, mga kapatid, He will never leave you. Kung si Eleazar, mga kapatid, iniwan ng Israelites, lumalaban na nag-isa, ngunit ang Diyos kailanman hindi kanya iiwan. Ang Diyos hindi kanya iiwan. Ang sabi niya sa kanyang salita sa Deuteronomy chapter 31 verse 8, "The Lord Himself goes beyond you, and He will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid,
Do not be discouraged. Nung sinabi ito kay Joshua, no, ni Moses, sila ay tatawid sa Jordan at makikipaglaban upang angkinin yung pangako ng Lord. Napakahirap mga kapatid dahil hindi mo alam yung pupuntahan na yun. Pero ang pangako ng Lord sa kanila, I will never leave you nor forsake you. Panghahawakan natin mga kapatid ang salita ng ating Panginoon. If we are in the battle of Pasdamim, meron tayong nararanasan ang mga salita ng Panginoon, ito yung ating panghahawakan. Hindi kanya pababayaan. Anumang battle natin mga kapatid ngayon, meron tayong nararanasan spiritually, physically. Itong tatlo na ito ay ating panghahawakan. The Lord will fight for you. The Lord will give you the strength. And the Lord, He will never leave you. Iiwan ka ng lahat. Pero ang Diyos ay hindi kanya iiwan. What should we do when we are in the battle of Pasdamim? Pangalawa, do not be discouraged. Do not be discouraged. In 2 Samuel chapter 23 verse 9, kay Eleazar pa rin tayo, nung siya po ay nakikipaglaban, siya na lang ang nag-iisa. Iniwan na siya ng mga Israelita. Then the Israelites, ang sabi dyan, then the Israelites retreated. Iniwan siya ng mga Israelita, mga kapatid. Iniwan siya ng mga kasama niya sa laban na yon. Naisip ko, tinanong ko, Lord, bakit kaya? Then the Israelites retreated. Sabi ko, Lord, bakit ito iniwan si Eleazar sa laban na ito? Nung time na una pa lang, sulong, ay nagkakaisa sila. Pero bakit pagdating sa kalagitnaan, then the Israelites retreated. Umatras yung mga Israelita hanggang si Eleazar yung natitira. Sabi ko, Lord, bakit ito umatras? Anong nangyayari sa kasama niya? And you know, mga kapatid, ay sa laban mga kapatid, isa sa dahilan kung bakit hindi sila nagpapatuloy. Because they are wounded. Amen? Sa gera ng mga sundalo, lalong-lalo na sa amin sa Mindanao, sa Marawi, kapag ang isang sundalo siya ay sugatan, hindi ka na makakapaglaban. Dadalhin ka na, withdraw ka na, dadalhin ka na ngayon sa ospital. At yan po ang isa sa dahilan mga kapatid, kung bakit ito iniwan si Eleazar. Then the Israelites retreated. Bakit? Because the Israelites, they were wounded. Wounded sila. Wounded sila, sugatan sila, kaya sila umaatras. Hindi dahil sa takot sila, hindi dahil sa wala silang kayang makikipaglaban, but the reality mga kapatid, they were wounded. And I know mga kapatid, maybe sa buhay ng bawat isa, sa atin, we are wounded. Wounded tayo in spiritual mga kapatid. Kaya minsan, hindi tayo makapagpatuloy, minsan nangihina tayo because we are wounded. Aminin man natin o hindi, ang Diyos lang ang nakakakita sa bawat kalagayan natin. We are wounded mga kapatid. Kaya nga, kailangan i-check natin yung ating mga sarili. Lalong-lalo na sa paglilingkod sa Panginoon. I-check natin yung ating sarili. Kapag meron na mga sintomas na ganito mga kapatid, wala ka nang ganang manalangin. Wala ka nang ganang magbasa ng salita ng Panginoon. Wala ka nang ganang umatin ng mga cell group. Wala ka nang gana. These are the symptoms mga kapatid that you are wounded. Wounded ka. Hindi mo na inaano yung presensya ng banal na Espiritu. Kumbaga wala na dry ka na. These are the symptoms mga kapatid. We have to check. I-check natin yung ating heart, Lord, baka wounded na ako. Baka may problema na ako, Panginoon, Lord God, sa iyo. At hanggang ikaw ay lalayo na lang sa Panginoon. Kaya sabi ko nga sa ano doon is, kung ikaw ay magwi-withdraw sa Panginoon, aatras ka na sa Panginoon, hindi ka na magpapatuloy sa Panginoon. Ngayon ang tanong, saan mo itutuloy ang iyong buhay? Kung ayaw mo na sa Panginoon, ayaw mo nang maglingkod sa Panginoon, mag-withdraw ka na ngayon, ang tanong, saan mo itutuloy ang buhay mo? Para kanino ang buhay mo? Bakit ka pa nabuhay sa mundong ito? Para kanino itong buhay na ito?
Amen? Kailangan mga kapatid ay we should be like Eleazar. Maaring si Eleazar mga kapatid ay meron siyang sugat. Hindi naman natin na siguro wala siyang sugat. Siya na lang mag-isa, wala ba siyang sugat? Maaring nasugatan siya. Amen? At maging tayo mga kapatid ay bawat isa sa atin sometimes nakakaranas din tayo ng sugat. Spiritually, nakakaranas din tayo ng sugat. But ang mensahe ng Panginoon mga kapatid, pinapaalala natin sa atin ng Diyos, we should be like Eleazar. Nasusugat, nahihirapan pero hindi sumusuko. Napapagod pero kumakapit sa kanyang sword. Ganon din tayo. Napapagod pero patuloy tayo na humahawak sa ating Panginoon. Patuloy tayo na umaasa sa ating Panginoon that He will never leave us nor forsake us. Amen? Do not be discouraged and never give up. Tuloy lang. Amen? Kapag ikaw ay nanghihina, hanapin mo ang Panginoon. Lord, tulungan mo ako, Panginoon, Lord God. Hindi ko kaya ang laban na ito. Tuloy lang. Sa Bisaya lang, padayon, igsoon. Padayon, Bernie. Padayon, Marley. Saman si Arnel. Padayon, Arnel. Padayon, Brad Mike. Akala mo, di kita nakita. Agtul-tuloy. Agtul-tuloy, awan ti sumuko. Ano ba yan? Ano ibig sabihin? Agtul-tuloy, awan ti sumuko. Magpadayon. No? Patuloy, mga kapatid. And I know, mga kapatid, sa mensahe ng Panginoon ay muli tayong ginigising. If you are in the battle of Pasdamim, hold on. Anumang area ng buhay natin na meron tayong laban ngayon, hold on. Kumapit ka. Hawak ka sa ating Panginoon. Amen? Bago tayo magtatapos, ay tinatawagan ko po ang praise and worship team. At bago ko po basahin yung conclusion, ay pwede bang makisuyo sa mga kapatid natin sa praise and worship team? Amen. Tayo po'y tumayo mga kapatid. Amen. Hallelujah. 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 After po nakipaglaban si Eleazar, sa mga Philistines, nakaranas siya ng pagod, nakaranas siya ng panghihina, hanggang yung kamay niya, ang sabi diyan, his hand grew tired and froze to the sword. But ang sabi diyan, the Lord brought about a great victory that day. Sa kabila ng naranasan ni Eleazar na pagod, ang sabi diyan, the Lord brought about a great victory that day. Si Eleazar napapagod mga kapatid against the battle of Philistines, but he were victorious mga kapatid. Victorious ang laban ni Eleazar. Nung si Gideon ay nakipaglaban sa Midianites, victorious si Eleazar. Si Gideon. Nung si David nakipaglaban kay Goliath, victorious ang laban ni David. At nung si Jehoshaphat mga kapatid against the Edom, they were victorious. They were victorious. If we hold on to God, never be discouraged. We will be victorious. We will be victorious. Hallelujah. Yes, church, we will sing a victory song. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. The weapon may be formed, but it won't prosper. Yes, Lord. Hallelujah, Panginoon. When the darkness falls, it Woo! won't Hallelujah. prevail. Cause the God I serve knows only triumph. My God will never Yes, Lord. My God will never fail.
My God will never fail. Oh, my God will never fail. Yes, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Yes, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Hallelujah. The battle is in the Lord. Amen. And the victory is ours. Hallelujah. There's power in the mighty Jesus. Every war he wages, he will win. I'm not backing down from any giant, 'cause I know how this story ends. Oh, yes, I know how the story ends. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Yes, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Yes, Lord. I'm Hallelujah. gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Hallelujah. Kung meron man sa atin, mga kapatid, sa oras na ito, you are in the battle of Pasdamim. Gusto mong makalaya, pero hindi mo kayang lumabas sa Pasdamim na ito. You have a battle. Hindi mo kayang iwasan. Ano man ito, mga kapatid, na pinaalala sa iyo ng Panginoon. Receive the victory. Receive the victory. Hallelujah. Kung meron man sa atin dito, mga kapatid, na pinaalala ng Panginoon, maaaring ikaw ay nanghihina. Nanghihina ka, wala kang gana sa lahat. Wala kang ganang manalangin. Wala kang ganang magbasa ng salita ng Panginoon. Namimiss mo na ang presensya ng ating Panginoon. Mga kapatid, you are in the battle of Pasdamim. At ang nais ng Lord sa oras na ito, mga kapatid, magiging victory ka. Magiging victorious ka. Sapagkat ikaw ay ang anak ng ating Diyos. Ayaw ng Panginoon na matatalo ka ng kalaban. Receive the victory. Receive the victory. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Victory. Yes, Lord. Hallelujah. Come on, church. Receive the victory. Hallelujah. Take what the Enemies meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Yes, Lord. I'm gonna sing. what the enemy meant for evil, and you turn it for good. Turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. Turn it for Hallelujah. 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 Kung meron man sa atin dito, mga kapatid, tayo ay nanghihina. Nanghihina tayo sa lahat ng bagay. Napakaliwanag po ang mensahe ng Lord. Napakaliwanag po ang sinabi ng Panginoon. Those who hope in the Lord will renew their strength. Receive the strength that comes from the Lord. Right now, anuman ang sitwasyon mo, mga kapatid. Ikaw man nanghihina sa trabaho, gusto mo nang sumuko. Napapagod ka na. Ikaw man ay nanghihina na. Gusto mong maayos ang pamilya mo, pero hindi ito naaayos.
Maliwanag po ang pangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Marami kang mga plano na hanggang ngayon hindi pa natutupad. Meron kang hinihintay. Meron kang hinihintay, pinapanalangin sa Panginoon, pero hanggang ngayon hindi pa natutupad, hindi pa nangyayari. But right now, mga kapatid, receive the victory. Receive the victory that comes from the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hold on. Just hold on. Hallelujah. 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 Yes, O Lord. Hallelujah. Panginoon, muli, O Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa oras na ito, Panginoon, Lord God. Alam ko, O Diyos, nakita mo, Panginoon, Lord God, ang kalagayan ng bawat isa. Panginoon, Lord, manghihina, pero maaaring hindi magpapatuloy. Napapagod, Panginoon, Lord God, pero hindi maaaring susuko, sapagkat Ikaw ang aming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Hindi mo kami iiwan. You will never leave us, nor forsake us, O Lord. Hallelujah. Muli, Ama, minsan pa, Panginoon, Lord God, ano man ang kalagayan ng inyong mga anak sa lugar na ito, Panginoon, Ikaw lamang, O Diyos, ang nakakakita at nakakasumpong. Lord, give us the strength. Give us the strength. Hallelujah. Meron man sa atin dito, mga kapatid, pahabol, inaalala ng Panginoon, natatakot kang mamatay. Meron kang nararamdaman na kunti, Lord, ito na ba yata, Lord, Panginoon? Ito na yata, Panginoon, Lord God, ang sakit na nakakamatay. Kunting-kunti lang ang iyong nararamdaman, iba na ang iyong iniisip. You are in the battle. Gawa ng kalaban upang madistract ang iyong isip. Gawa ng kalaban upang ikaw hindi makapagpatuloy sa Panginoon. Ang sabi ng awit natin dyan, the name of Jesus, the mighty name of Jesus. There is a power in the name of Jesus. Ano man ang iyong nararanasan, mga kapatid, meron kang sakit na nararanasan na isip mo, ito na yata, Lord. Ito na yata. This is the end of my life. Remember the promise ng ating Panginoon. Anumang sakit yan, in the name of Jesus, receive the healing that comes from the Lord. Receive the victory. Magpapatuloy ka sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Ano man ang nararamdaman mo ngayon, kapatid, anumang mga nararanasan natin, kapatid, pinapagaling ka ng ating Panginoon. Right now, receive the healing that comes from the Lord. Hallelujah. Yes, Lord, muli, Panginoon God, maraming salamat. Maraming salamat, Panginoon Lord God, sapagkat Ikaw ang aming Diyos na nagbibigay ng lakas sa buhay ng bawat isa ng mga nanghihina. Lord, we pray maging sa mga kapatid namin, Panginoon Lord God, na sa Zoom. Dalangin namin, O Diyos, anuman ang kalagayan ng bawat isa. Alam namin, Panginoon, na ang mensahe mo, Panginoon God, sa oras na ito ay inaabot mo, Panginoon God, ang kanilang kalagayan, Panginoon Lord God. Anuman ang portion, Panginoon God, na dapat para sa kanila, Panginoon Lord God, ay matatanggap nila, Panginoon God, sa pangalan ni Jesus. Lord, maraming salamat sa katagumpayan na ito, Panginoon God. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, O Lord, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, O God. Ito po aming dalangin. Amen and Amen. Hallelujah.